Ito po ang buhay Filipino civil engineer sa Canada. Noong nasa Pinas pa ako, I worked in a government agency as a roads and highway designer. Pero hindi madali makakuha ng work dito sa Canada na bilang isang professional civil engineer kasi yung educational system sa Pinas ay hindi pa credited sa educational system sa Canada. So bilang isang professional civil engineer sa Pinas, ang unang work mo dito na related sa pagiging engineer ay isang civil engineering technologist or CET. Mga karaniwang work sa CET dito sa Canada ay municipal and road designer, but they are still under the supervision by the professional civil engineer. Yung trabaho ko dito ay isang water resource engineering, so ang ginagawa ko dito is nagche-check ako ng rainfall data, so it was placed on top of the building para walang obstruction and anomalies sa data. So before ako bumalik sa office, I will make sure na yung mga data is reading properly, yung battery sa device, and yung placement sa rain gauge. So pagkatapos ko makakuha ng rainfall data, balik na naman ako sa office para i-analyze yung data. Dito ang pinaka-crucial part kasi parang masisira yung ulo mo kaka-analyze. Dito sa Canada, hindi mo mafe-feel yung init ng araw kasi ang lamig. So ang sarap mag-site inspection. So ayun na, tapos na ako magkuha ng rainfall data. So mag-thank you ka na lang sa caretaker sa building. Huwag ka na lang daming tanong kasi kung papatulan mo yan baka mag-nosebleed ka. I'm good, I would need, I would die, 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 I would need, I would die. Hindi ako masyadong nagsasalita dito kaya minsan mapagkamalan akong matalino. Ang rainfall data ay isa to sa mga data na kailangan para i-analyze para alam namin ilang volume na overflow dun sa combined sewer. Wala tayong combined sewer sa Pinas. So ang ginagawa natin sa Pinas ay storm sewage for the storm water and septic tanks for sanitary. Iwan ko bakit walang nagstustudy ng flooding sa Pinas, specifically dun sa Cebu City. Na dapat na ito ang pagtuon ng pansin kasi we are surrounded of bodies of water. Madami namang magagaling na civil engineer sa ating bansa. Yung board exam wala man lang isang problem related to pre-development and post-development. Okay lang kasi mayayaman ang mga Filipino, madaming pera pang repair sa kanilang bahay at mga sasakyan. Please tap the like and share button if you want me to post the detailed procedure on how I get here in Canada with civil engineering work and how to become a civil engineer here in Canada.